Grabe mga ka-Olibs, finally, dito na kami nga nag-Christmas sa aming sariling bahay for the first time. Sobrang dami nga nang niluto ko pero hindi ko talaga naramdaman yung sakit sa katawan. Paano ba? Kahit papano, naibsan na yung aking pangamba. Hindi nga katulad nung last Christmas namin mga ka-Olibs, nagre-rent pa nga kami ang apartment noon. Pero ngayon sa sariling bahay na kami nakatira. At ito talaga yung biggest flex ko ngayong taon. At samahan nyo nga ako mga ka-Olibs na mag-prepare nga para nga sa aming pang Noche Buena na mga pagkain. Kala ko nga talaga mga ka-Olibs, ngayong Pasko wala kaming magiging ganap. Kasi hindi naman lingid sa kalaman yung mga ka-Olibs na nasuspended nga yung page natin na merong 800,000 followers. At doon kasi ako kumukuha ng aking source of income. Kaya nung masuspended siya mga ka-Olibs ay talagang zero balance ang inday. Pero hindi ako agad sumuko mga ka-Olibs. Ang ginawa ko ay gumawa nga ako ng bagong page. At sa unang upload ko pa nga lang ng aking video dito sa bago kong page mga ka-Olibs, nagkaroon agad ng million views. Kaya naman yung mga endorsement natin dati bumalik sila. At okay nga lang daw na ituloy ko na dito sa aking bagong page. Grabe nga yung blessings ngayong taon mga ka-Olibs kasi alam nyo yun, kahit sobrang hirap ng sitwasyon nang mawalan ako ng page, yung tiwala ng mga nagpapa-endorse sa akin ng mga product, isa-isa pa nga din sila nagtiwala. Kahit nga alam nila itong bago kong page wala pa tong masyadong followers. Kaya kahit papano hindi naman natin naramdaman yung nawala nating page. Actually hindi naman talaga siya nawala mga ka-Olibs kasi suspended lang naman siya. Maghihintay lang siguro ako ng mga 180 days. Pero aabutin pa rin ng taon. Ang dami talagang naiturong lesson itong taon na to sa akin. Ito din kasi yung taon na sobrang pinaka-bless ako. Itong taon kami nakapagpatayo ng bahay tapos itong taon din kami nakabili ng sasakyan. At nagkaroon pa nga kami ng pangalawang lupa. At sa taon na to din na suspended yung page natin. Pero hindi rin naman masyado na-apekton mga ka-Olibs kasi wala pang isang buwan medyo lumaki na nga itong page natin na bago. Kaya kung hindi ka pa nakapalo dito sa aking bagong page mga ka-Olibs, baka naman. So bali nga mga ka-Olibs, natapos ko nga lutuin dito yung maha. Syempre, hindi talaga to nawawala, lalo na pag Christmas. Isa kasi to sa paborito ng pamilya. Sunod naman, gumawa na rin ako dito ng macaroni salad. Bali mga dessert nga muna yung inuna kong gawin dito mga ka-Olibs para nga mapalamig pa natin to. Itong araw na to mga ka-Olibs, 24 ng umaga nga ito. At alam nyo na yung celebration, alas 12 pa naman ng gabi. Kaya meron pa tayong ilang oras para mapalamig nga yung mga kailangang palamigin ng mga dessert. Isa nga din itong macaroni salad mga ka-Olibs sa paborito talaga namin pag Christmas. Kaya hindi rin talaga tumawawala pag handaan. At eto na nga yung itsura niya mga ka-Olibs nung natapos nga nating gawin. Nilagay ko na nga din dito sa mga lagayan niya mga ka-Olibs para nga mailagay muna natin to sa freezer ng 2 oras. At ang kasunod naman nating lulutuin dito mga ka-Olibs, igagawa tayo ng lumpia. So may kanya-kanya naman tayong version ng paggawa ng lumpia pero mas gusto ko muna dito sa karne, ilutuin muna siya. Bago natin to i-wrap, titimplahan ko nga lang to ng paminta at kaunting asin. Pagkatapos hayaan nating lumambot. At eto namang mga aromatic na gagamitin natin sa lumpia, igagamitan ko nga lang to ng food processor para mapino natin to tapos hindi na tayo mahirapan sa paggagayat sa kanya. Pagkatapos, isusunod ko naman dito yung karne. Dadaanan muna natin dito sa food processor mga ka-Olibs para mapino talaga siya. Wala talaga yung gumagawa ng lumpia na ganito. Ewan ko lang po sa inyo. Gusto ko talaga kasi maluto ng maayos yung karne bago natin to i-wrap. Pagkatapos natin maigiling dito sa food processor, ngayon naman itatransfer natin sa isang bowl. Saka ko naman dito nilagay yung patatas at saka carrot. Inadgad ko nga lang yun kanina mga ka-Olibs para maging pino. Tapos maglalagay ako ng oyster sauce, paminta ulit, isang itlog, cheese, 2 kutsara ng all-purpose flour. Imekos-mekos natin yan para mahalo na lahat. Pinarap ko na yun kay Sisi mga ka-Olibs at mag-focus tayo dito para sa spaghetti. Nung pumutla na yung karne, naglagay na ako dyan ng tomato paste. Pagkatapos, naglagay ako ng cooking oil. Inisa-gisa ko muna saglit dyan yung garlic tsaka onion bago natin hinalo lahat. Tapos, sinunod na natin yung hotdog. At nung maluto na yung karne at tsaka hotdog, ilalagay na natin yung spaghetti sauce. Mekos-mekos nga lang natin yan hanggang sa mahalo. Maglalagay din tayo dito ng condensed milk para nga magustuhan ng mga bata. Pagkatapos, ako naman transfer dito sa isang transparent na lagayan. Ilalagay lang natin yung sauce sa ibabaw. Pagkatapos natin ilagay yung sauce, hindi muna natin to hahaluin mga ka-Olibs kasi mamaya na pag oras na ng kainan. Bali, maglalagay lang ako dito ng maraming cheese sa ibabaw para lalong masarap yung spaghetti natin. So, eto na yung spaghetti natin. Ready na para i-serve. Dahil wala tayong lechon, kaya kailangan meron tayong lechon belly. Nabili ko nga lang to sa Seymour, wala pa tong 1,000. Gusto ko sana i-lechon to mga ka-Olibs, pero dahil wala si housemate, kaya mangyayari, magiging lechon kawali na lang ito. So, maglalagay ako dito ng paminta, asin, sa magkabilaan. Tapos, syempre, maglalagay din tayo dito ng magic sarap. Para kumpletong-kumpleto talaga yung timpla niya. At syempre, yung magpapasarap sa aroma niya, yung tanlad, garlic, at saka onion. So, ganito lang yung timpla talaga ng lechon belly pag gumagawa ako. Dahil meron naman tayong oyster sauce, lagyan na rin natin yan para malinamnam. Tatalian ko nga lang to ulit mga ka-Olibs. Buti na nga lang, nandito yung kapatid ko. Meron akong katulong sa pagtatali. Medyo struggle kasi ako pag mag-isa lang ako nagtatali nito mga ka-Olibs. Sa mga oras na to mga ka-Olibs kasi wala pa si housemate. Nasa work pa niya. Kaya mag-isa lang talaga ako na nagluluto. Ito nga, isasalang na natin dito sa kumukulong mantika. So, habang nakasalang, prepare ko naman dito yung ating manok. Kasi gagawa din tayo dito ng lechon kawali na manok. Same nga din yung timpla na ginawa ko kanina doon sa ating lechon belly. So, bali buo lang din to mga ka-Olibs na ipiprito natin. Maglalagay din tayo dito ng mga pampalasa katulad na lang nitong tanlad at mga aromatic katulad ng garlic at saka onion. So, ilalagay lang natin yan sa kanyang chan. So, bali hindi pa naman naluto yung lechon belly, i-marinate muna natin to ng mga 5 minutes. Buti na nga lang, inandito na nga yung aking mga sisi at sila na nga nag-prepare nitong mga balut. At meron pa ang pabunos na cute
mabait na bata. Ay talaga naman yung kakyutan, nakakawala ng pagod. Sobrang pagod na talaga yung buo kong pagkatao. Mula pa kasi kaninang alas 10 hanggang alas 10 ba naman ng gabi, eto pa rin ako nakatayo. At ang dami ko pang ang gagawin. Ito naman ay kasunod namin ginawa ay magde-decorate kami para sa aming pa-picture-picture mamaya. Syempre, hindi kami pwede na walang picture ngayong taon. Pagkatapos nga namin mag-decorate, ngayon naman inasikaso ko na nga itong mga pagkain para ma-serve na. Meron din ako ditong prutas na nabili, kaya naman ngayon aayusin ko lang to. Para na naman mamaya ay maganda tingnan. So tinago ko pa nga yung grapes dyan mga kaulibs kasi nga yung mga bata maya-maya ang kuha. Pabili na nga rin ako ng chiffon cake kay Raya. Tapos eto na yung lumpia na gawa natin. Tapos yung spaghetti. Meron din tayong cake. Yung maha. Tapos yung ating gulaman. Isa to sa gulaman na talaga namang hindi ako nagsasawa. Tinerve ko na nga din dito yung ating macaroni salad. Talaga naman nakakatakam ng kumain mga kaulibs. Pero hindi pa nag-alas 12. Eto talaga yung pinakamahirap na part. Yung kahit gutom na gutom ka na, magkailangan mo pang mag-antay ng alas 12 para makakain mo lahat ng nakaserve dyan sa table. Muntik ko na nga masunog itong lechon belly mga kaulibs sa sobra kong ang daming ginagawa. Kaya ito i-serve na natin bago pa yan tuluyang masunog. Tapos isusunod na natin ditong iprito itong ating lechon manok. At finally nga mga kaulibs, natapos na nga ako dito sa pagdidecorate. Tapos yung mga pagkain na inaluto na din lahat. At sa mga oras na to, 10:30 na. Kaya may 30 minutes pa ako para ayusin yung sarili ko. Ibuti na nga lang yung mga anak ko marunong mag-ayos sa sarili nila. Pagkatapos ko mag-ayos sa sarili ko, nagpatunog na ako dito ng pang Christmas para magising na yung mga tulog dyan. Hindi na rin yung pangregalo natin sa mga pamangkin. At talaga naman na-amaze ako dito sa kulay ng ating dekorasyon ngayong taon. Lumipas nga lang yung ilang minuto, dumating na nga itong aking mga pamangkin. Diba, nagkalat agad. Wala pang isang minuto yan na nag-stay dito sa bahay. Bago nga magkainan mga kaulibs, nagpa-picture muna yung bawat pamilya. At nandito nga yung ating Rowena Faye. Talaga naman kahit alas 12, ang lalaki ng mga mata mo. At eto na nga yung pinaka-exciting part, yung kainan time. Dahil alas 12 na mga kaulibs at gutom na ang lahat, kaya nagsikainan muna kami dito. Ini-slice ko na nga ng cake itong aking mga pamangkin kasi yan lang naman yung habol nila sa kainan. At eto talaga yung masaya sa Pasko pag kompleto kayo ng pamilya mo, tapos sobrang daming bata. Alas 9 nga ay nandito na si Housesweet mga kaulips. Galing nga lang to sa trabaho niya at talaga naman pagod na pagod at ayaw nang gumala. Buti na nga lang ina-prepare ko na lahat kaya wala na kami naging problema. Tingnan niyo naman itong mga bata, kagigising lang ng mga yan. Talaga namang nag-i-enjoy. At dahil marami tayong mga bata kaya eto, magtatapon tayo ng candy para maging maingay naman yung gabi. Pinagpalitan na naman sana sa gilid. Isa-isa ko na nga binigay yung mga na-prepare kong regalo para nga dito sa aking mga pamangkin at sa lahat ng bata nga dito sa pamilya namin. Medyo nabigo sila nung Christmas party kasi yung mga natanggap nila hindi nila gusto. Kaya ngayon sinigurado ko talaga na magugustuhan nila yung mga regalo ko. Pag mga bata talaga, walang ibang kaligayahan yan kundi mga laruan. Wala yan sila pakialam kung sobrang mura ng laruan nila. Ang importante ilaruan. Para na yan sila nanalo sa luto. So paano ba yun mga ka-olives? Hanggang dito na lang muna itong ating video. Merry Christmas! And sana maging happy ang inyong New Year. Yun lang. Bye! Bukas ulit.